Ex-OWA Chief Arnel Ignacio, kinasuhan ng higit sa 1.4 billion pesos dahil sa land deal. Pumasok na sa mas matinding yugto ang usaping legal sa questionableng 1.4 billion pesos property deal ng Overseas Workers Welfare Administration. Bunsod ng desisyon ng Ombudsman, nasampahan ng kasong krimen si dating Administrator Arnel Ignacio dahil sa pag-ako ng kapangyarihan ng walang pahintulot. Tuluyan ng nabulgar ang anomalya sa minadaling pagpapalabas ng pondo at ang kahina-hinalang pagkawala ng mga biniling istruktura. Nilinaw ng Ombudsman sa resolusyong ito na may petsang June 19, 2026 na natanggap ng DMW noong July 7 na hindi lang basta kapabayaan sa opisina ang ginawa ni Ignacio. Tahasang isinaad na nananamantala siya sa pagpanggap na may otoridad mula sa OWA Board kahit batid niyang wala siyang mandato. Ang paglabag na ito sa Article 117 ng Revised Penal Code o Usurpation of Official Functions ay may banta ng 6 na buwan hanggang 4 na taong pagkakulong. Sa kabila ng hatol na usurpation laban kay Ignacio, ibinasura naman ng Ombudsman ang mas mabibigat na sakdal gaya ng plunder, malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dahil dito nakaligtas din sa mga naturang seryosong kaso ang iba pang dating opisyal ng OWA at ang mga pribadong individual na kasama sa transaksyon. Naghahanda na ng motion for reconsideration ang DMW para muling buhayin ang mga ibinasurang kaso ng korupsyon. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak, nilinaw niya na trabaho lang at walang personalan sa hakbang na ito dahil obligasyon ng kagawaran na protektahan ang pondo ng mga manggagawa at masagot ng maayos ang magiging audit ng COA. Nais ng DMW na i-review ng Ombudsman ang mga kasong graft at plunder dahil sa malinaw na irregularidad sa 1.4 billion peso transaction. Kabilang dito ang undue haste o labis na pagmamadali kung saan binayaran na ng buo ang seller noong September 11, 2024 bago pa man mapirmahan ang deed of absolute sale kinabukasan, September 12. Bukod sa maagang paglalabas ng pondo na tila iniwas sa pagsusuri ng institusyon, kinwestiyon din ng DMW ang pagbabayad sa mga condominium unit na misteryosong nawawala o hindi na matagpuan. Ipinapakita ng mga litrato sa lokasyon na tila giniba ang mga kondo kasabay ng bentahan. Giit ni Kakdak, naglabas ng milyong pondo ang pamahalaan para sa mga gusaling wala naman na ngayon para magsilbi sa mga OFW. Bagaman mariing itinanggi ni dating OWA Chief Arnel Ignacio ang mga paratang at naninindigang legal ang transaksyon ng walang kinita, haharap pa rin siya sa korte para sa kasong usurpation. Samantala patuloy naman ang DMW sa pagsisikap na muling buhayin ang mas mabibigat na kaso ng korupsyon laban sa kanya. Mga ka-showbiz peeps, anong reaksyon nyo rito? Type your comments below.